Pinakulong nga po namin yan dahil na contempt eh. Ano po ba, parang nililibak po ba yung House of Representatives at siyang nilagay ulit dyan na OIC? Wala na po bang mas pulpul kaysa dyan, Mr. Secretary? Mr. Secretary, ang dami po kasing ginagawa ang ex-SECOM ninyo na sa tingin namin ay napapalusutan ang board. Bibigyan ko po kayo ng halimbawa, Mr. Secretary. Noon pong December 5, 2017, ay meron kayong ginawa na PhilHealth Board Resolution number 2334. Napakalaki po ng impact nitong resolution na ito sapagkat dito kahit napatunayan po ang isang healthcare provider or healthcare institution na nagkaroon ng maraming paglabag administratibo, ito ay po pwede ninyong kansilahin ang kanilang suspendihin ang kanilang accreditation. Pero dahil dito sa PhilHealth Board Resolution na ito, nagkaroon ng shift from suspension or revocation of their accreditation, you shifted into the maximization of penalties. Ito pong resolution na ito, Mr. Secretary, gusto naming malaman, sino po ba sa ex-SECOM ang nagpanukala nito? Sapagkat sa marami po namin pagtatanong sa susunod, ang isang pinaghalimbawa namin dito yung perpetual succor, na kung saan nagkaroon na po ng findings na suspension ng inyong arbitration office. In-uphold din po ng inyong board na dapat suspindihin ng 3 buwan yung PhilHealth ay yung perpetual succor. At nung pumunta sa Court of Appeals naman yung perpetual succor, ganun din ang ginawa ng Court of Appeals. In-uphold naman ang desisyon ninyo sapagkat napatunayan nila na tama po ang inyong desisyon. Pero dahil dito sa PhilHealth Board Resolution na ito, nagamit ito para palitan na lang yung desisyon na yon. Sa mga tweet, hindi na po ninyo sinispinde ng 3 buwan yung perpetual succor, minaximize na lamang po yung fine at ginawa pong 100,000. Mr. Secretary, yun pong Republic Act 7875, malinaw po ang sinasabi, hindi po kayo pwedeng mag-fine ng isang health care institution na lalagpas sa 50,000. Pero dito sa inyong ginawang resolution, nabaliwala po yun, na-violate po yung 7875. Dahil sa kagustuhan, napalitan na lang ang suspension. Gawin na lang fine. Ito po bang PhilHealth resolution na ito, sa tingin ninyo ay legal, Mr. Secretary? Secretary Duque? Yes, go ahead. Yes. Yes, Your Honor, Mr. Chairman. Yung pong resolution ng PhilHealth patungkol po sa in lieu of suspension or revocation of accreditation, pinapatawan ng maximum monetary fine. Ay tugon po ito doon sa mga pasyente po na nakiusap na hindi po mapatid ang kanilang access sa mga serbisyo katulad po ng mga cancer patients or dialysis patients na kapag ka po ni-revoke or sinuspend ang accreditation, madi-disenfranchise naman po itong mga pasyente, Mr. Secretary, lalo na po yung mga may malulubhang karamdaman, at ang
tingin ko po ang mandato ng PhilHealth ay siguraduhin po na ang mga miyembro ay hindi mawawalan po ng sapat na serbisyo, lalo na po sa mga malubhang mga sakit. Mr. Yun lang po yung Secretary, ating primary may I cut you consideration short, po Mr. dito. Secretary? Wala na po. Alam na po namin yung Salamat po. argumentong ginamit nyo sa PhilHealth Board Resolution 2334 na sinasabi nga para hindi mawalan ng pagkakataon yung mga pasyente na magamit yung institution, kaya dapat i-maximize na lang ang fine at saka ang dapat na parusahan na lang mga health professionals. Pero dito po sa kaso ng Perpetual Succor, Mr. Secretary, na ito ay located sa Cebu, alam naman po namin meron pong 6 na level 3 na hospitals doon. Hindi naman po nangangahulugan na kapag kayong sinuspinde ng 3 months, wala nang pupuntahan yung mga pasyente. Ang totoo po, Mr. Secretary, nabasa ko po yung minutes ng inyong meeting. Ang meeting po meron po kayong committee na tinatawag na Committee on Appealed Administrative Cases. Doon po, nakita ko na may 6 namang ospital na level 3 din po. Pero ang totoo, inamin po doon sa minutes na yon, nandito yata si Attorney Mangasar, meron pang Attorney Grande doon na nagsasalita galing sa inyong opisina, representing your office, na meron pong ilang mga sisters ng Perpetual Succor ang pumunta sa opisina ni Attorney Mangawang. At sinasabi nila doon, kawawa naman po yung mga ilang pasyente ng hemodialysis. May dala-dala po silang petition ng mga constituents sa Cebu. Kawawa naman po kung mawawalan ng revenues ang ospital sapagkat may utang yata silang 60 million to upgrade their equipment and facilities. Ganun po ba ang magiging kadahilanan lamang, Mr. Secretary? E di sasabihin po ng iba, sabi nga ng isang paghahalimbawa namin, pag hinuli ng pulis yung driver, wag naman po, kawawa po itong mga pasahero namin. Hindi po ganun yata ang sinasabi ng batas eh. Kahit na po i-balance natin to, Mr. Secretary, paano natin madideter, paano natin matatakot ang mga healthcare institutions na gumawa ng sarit-saring napakaraming mga paglabag kung patatawarin naman pala natin sila? Ano po ba ang pinakabatayan po kung Your bakit Honor, po ang... naririnig po niyo ako, Your Honor? Naririnig ko po kayo. Sinasaysay ko lang po Opo. ang katwiran kung bakit yung argumento na kawawa naman ang mga pasyente hindi po dapat tanggapin na ganun lang sapagkat nakalabag din sila. Kapag hindi po natin pinarusahan at pinalitan yung suspension, ipag-aakala po ng lahat ng mga healthcare institutions, okay na tayong gumawa ng paglabag. Ang totoo naman yan ay i-maximize lang nila yung fine. Magkano lang po ba yung fine, Secretary? 100,000. Sa kaso po ng PhilHealth, nag-a-average po siya ng 30 million per month na claims mula sa PhilHealth. So pag sinuspindi nyo siya ng 3 months, 90 million maliwanag ang mawawala sa kanya. Di putong-puto, baryang-barya lang yung 100,000. Hindi po siya mangingimi o matatakot na uulit-ulitin ang ginawa nilang paglabag. Kokopyahin din yan ng ibang healthcare institutions. Kaya ang tanong ko po sa inyo, baka gusto po ninyong aralin uli at i-revoke itong PhilHealth Board Resolution na ito sapagkat ito'y nagagamit hindi para sinupin po ang pondo ng PhilHealth, kung hindi para paglaruan ang PhilHealth, Mr. Secretary. Maraming salamat po. Yes, Your Honor. Ay isasailalim natin ito sa pag-aaral at paglilipaso. Tignan ang mga datos dito at ito po naman ang akin lang pong idagdag na hindi naman po sila na-absuelto bagkos ay itinaas po yung kanilang penalty. Pero tama po kayo na baka kung yan ang
magiging pamantayan ay baka magaya ng mga ibang mga healthcare facilities. Pero kasi ito pong perpetual succor, ang pagkakaalam ko po, ay isa po siya sa mga nakapagbibigay ng Z-benefit package. Yan po, accredited siya for mga higher level procedures at hindi po lahat ng hospital accredited for the delivery of Z-benefit packages. Kagaya ng mga renal transplant, kagaya po ng mga CA na cancer of the breast, cancer of the prostate. Hindi po lahat ng hospital ay may kakayahan na magbigay po ng Z-benefit package at kaya ito po ang isa din sa kadahilanan na in lieu of the suspension or revocation ay itinaas na lamang po yung kanilang penalty o yung fine. Pero tama po kayo, sir. Pag-aaralan po natin ito sa lalong madaling panahon para makita talaga kung saan ang mga puwang at kung paano po tutugunan at nang maiwasan ito pong mga ganitong mga sitwasyon. Sir Health Salamat Secretary, total po ay papunta naman kayo sa pagre-revoke nitong PhilHealth Resolution 2334 at alam ko naman pong i-revoke ninyo sapagkat maling-mali. Isama na rin po ninyo yung Corporate Order number 2018-0039. Ito po yung implementing rules naman nung sinasabi nating board resolution ng PhilHealth 2334. Pwede po ba Yes, sir. naisama na rin nyo ito, Mr. Secretary, sapagkat ito po yung implementing rules. Maling-mali rin po ang pinagagawa nitong mga, ito po, nandito yata si Attorney Laura Mangasar. Nandito po ba kayo? Hindi po kasi magiging mabuti, Mr. Secretary, nasa harap po ng napakaraming administrative na paglabag ng mga HCIs o mga health care centers, ay papalitan nyo lamang basta nawawala po yung inyong quasi-judicial power na nasa Republic Act 7875. Kaya po humaba itong pagtatalong ito, Mr. Secretary, at napapunta pa nga po doon sa pagkakakontempt ng inyong isang abogado rito dahil pinipilit niya na kahit po pala pinagtibay na ng inyong arbitration board at pinagtibay na rin ng inyong PhilHealth board at kayo naman ay sinuportahan ng Solicitor General, ipinipilit po niya sa kanyang pangangatwiran na pwede pa rin yung palitan dahil ang PhilHealth po ay merong quasi-judicial body. Kaya po siya napilitang i-contempt namin sapagkat kung ano-ano po yung pinagsasasabi niya eh. Kahit basahin po ninyo yung Republic Act 7875, yung quasi-judicial power ninyo, hindi po saklaw. Napapalitan ninyo mismo ang sarili ninyong desisyon, lalong-lalo na kung ito'y pinagtibay na ng korte. Ngayon, nung tinanong po siya, kung titindigan pa niya yung sinasabi niya, malupit po ang kanyang sagot. I stand by my opinion. Kasi po gumawa siya ng opinion eh. Gumawa siyang legal opinion, Mr. Secretary, 1 year after the promulgation of PhilHealth Board Resolution 2017. Ang pinag-uusapan po natin ay PhilHealth Board Resolution number 2334 Series of 2017. Pagkatapos noon, gumawa nga po kayo ng IRR June 19, 2018. Ito siguro ang dahilan kung bakit gumawa ng legal opinion ng isang inyong abogado na nagngangalang Attorney Pocalian at kayo po pala ay merong power. Ito po yung salita niya. It is covered by the minutes. Because of the quasi-judicial power of PhilHealth, kayo po pala ay po pwedeng palitan ang inyong desisyon kahit na ito'y pinagtibay na ng korte. Napakalaki po ng implication noon. At yan na po namang opinion niya, ipinagtibay pa po ng opinion ng Office of the Government Corporate Counsel. Kung ganito po yung mga abogado ninyo,
Mr. Secretary, palagay ko mawawala kayo sa hulog. Kanya po pala, napakarami ninyong pagdidesisyon na hindi po tumatama. Ang totoo po niyan, ewan ko kung totoo lang, nandito siguro yung mga iba, bago po ma-appoint yung bagong PhilHealth President, yung natitirang ex-ecom po ninyo, imbestigahan po ninyo, Mr. Secretary, mukhang nag-uusap-usap sila, and the ex-ecom was presided by Mr. yung COO? Arnel De Jesus. Arnel De Jesus, na ngayon ay hindi makapunta rito sapagkat napakarami raw niyang dinaramdam. Pero he presided an ex-ecom meeting installing Attorney Pocallan as the OIC, Senior Vice President for Legal. Di ko po malaman kung totoo yan. Sa makatwid, bago pa po ipaalam sa bagong presidente and CEO ng PhilHealth, meron na silang naipundar na OIC na pamalit yata doon sa isang nag-resign. At meron din pong pinalit na OIC na magsasubstitute sumandali doon kay Mr. Mas, SVP ng MSS yata. Alam po ba ninyo ito, Mr. Secretary, na nangyayari sa sarili ninyong bakuran? Baka hindi po ninyo alam ito eh. Salamat po. Yung pong pagtatalaga nito mga OIC, ang layunin lang po, ang aking pong pagkakaintindi, ay para hindi po matigil ang day-to-day operations kasi maapektuhan po ang delivery of services. So sa madalit salita, in the exigency of service, ang atin pong COO ay nagkaroon po ng recommendation subject to board approval kung sino po yung mga OIC. Pero yan naman po ay pwede rin baguhin yan kapag mas malinaw na meron mga ibang tao pa na mas may kakayahan para po maipwesto at gawin yung pinakamahusay at talagang yung exigency of service or yung pong hindi maputol ang serbisyo, Mr. Chairman. Mr. Secretary, kayo na rin po nagsabi, para sa exigency ng service, dapat ipalit yung pinakamahusay. Pinakulong nga po namin yan dahil na contempt eh. Ano po ba, parang nililibak po ba yung House of Representatives at siyang nilagay ulit dyan na OIC? Wala na po bang mas pulpul kaysa dyan, Mr. Secretary? Hindi na nga po namin maintindihan yung kanyang legal opinion eh. Isip-isipin po ninyo, ang sinasabi niya, even the finality of judgment, the immutability of judgment can be changed. Sinabi po niya yung kadahilanan. Isa po, clerical error. Ang isa po, non-protunct. Yung minsan naman po ay invalid, void ang judgment. Yung iba po naman ay buhay at kamatayan ang pinag-uusapan. Yung isa ay technicality. Alin man dito po ay hindi magagamit kung ang pag-uusapan po yung kaso ng perpetual succor sapagkat itong mga bagay na ito ay clerical errors lang. Tinanong namin siya kung clerical errors ito, kung void ang judgment ng arbitration ninyo. Hindi. Kung meron technicality, kung merong negligence, wala po. O bakit mo pipilitin ngayong palitan? Ang tanong po namin, hindi naman pala nyo sususpendihin ng perpetual succor, bakit nagrigudon pa kayo at umabot pa kayo sa Court of Appeals, dun din pala ang tuloy. Hindi po bang kasabihan natin, pagkahaba-haba man ang prosesyon, Secretary, sa simbahan din pala ang tuloy. So, nakikita po namin dito yung kawalan ng mekanismo. The rules broke down, Mr. Secretary. Pag ang pag-uusapan po ay paggasta, napakabilis po. Pero pagka ang pag-uusapan, accounting, reimbursement, pagsinop, yun po yung wala. Meron pa nga po akong nakopya ng chat ng mga abogado ninyo. Kung aaminin lamang nila,
Alam po ba ang sabi niyo doon sa chat? Nag-chat-chat si Atty. Del Rosario, merong Atty. Bandurio, merong isa pang, basta tatlo sila, Mr. Secretary. Hindi lang daw kami pwedeng idemanda, pero mali daw yung basihan ni Congressman Barsaga. Hindi naman daw pinalitan yung, hindi naman daw ni-reverse ang Court of Appeals. Mr. Secretary, hindi natin pinag-uusapan ng reversal. Ang pinag-uusapan natin, yung pagpapalit ninyo ng desisyon sa kabila ng napatunayan na nga na ito'y nakagawa ng pagkakasala, bakit pa ninyo in-uphold at bakit pa ninyo pinayagang pumunta sa Court of Appeals? Di dapat sinuspindi nyo na lang. Total, suspension Ang ginawa ninyo, pinalitan ninyo yung suspension. Yun po yung issue. Kaya ang sinasabi ni Atty. Pucallan at ang inyong magagaling na mga abogado, pwedeng palitan. Doon po sumasabit ang mga regulation, Mr. Secretary. Yung po pwede, yung case-to-case basis. Doon papasok yung discretion. Doon papasok ang corruption, Mr. Secretary. Kaya hindi po malinaw, hindi po istrikto ang pagpapatupad. Yun lamang po ang aming observation, Mr. Secretary. Akin na sinabi kanina, i-review natin ito at magsusumiti kami ng anuman mga hakbang para po ito ay maging malinaw for the sole objective of ensuring yung tinatawag po natin fiscal prudence and yung pong yung magandang sinabi niyo po kanina, cost containment, etc. ay pag-aralan din at makakaasa po kayo, Mr. Chairman, na ito pong resolution na ito ay lilipasuhin natin at titingnan kung ano pa ang pwedeng gawin para mas maisaayos. Ngunit gusto ko lang pong ibalik doon sa pagtatalaga ng OC, Your Honor, Mr. Chairman, ito naman po ay hindi nangangahulugan na hindi sila pwedeng palitan pa. In fact, yung board agreed to institute parang interim lang po ito and even ask for their curriculum vitae na gusto pong kutuhin ng board members ang kanila pong mga kwalifikasyon at kanila pong mga background and kung ito naman ho without prejudice to the appointment of a new set of interim officers. So we will take note of your very good recommendation, Your Honor, Mr. Chairman.